Busted ka na naman ba ng nililigawan mo? Paano kung sabihin ko sa'yong hindi yun kasalanan ng babae kung ayaw niya sa'yo? Dahil alam mo ba na ikaw ang may kasalanan yan. Masyado mo kasing pinipersonal ang panliligaw at hindi mo kontrolado ang emosyon mo. Kaya ka nagkakaganyan. Ipapauna ko na ang isang tip na to sa'yo, kaibigan. Simple lang. Kung ayaw sa'yo, ibig lang sabihin nun ay hindi niya deserve ang halaga mo bilang isang lalaki. Nararapat siya para sa iba. At ikaw ay ang gagawin mo lamang ay mag-move on dahil wala namang nawala sa'yo. Masyado ka lang kasing nagpapaapekto sa mga pangyayari. At kung ganyan na ganyan ang gagawin mo, sa kalaunan ay magiging simp ka na lang sa mga babae. Pero bago mangyari yon, ay hahadlangan natin yan, ang pagiging simp mo. Para naman maging isang lalaki ka na may dignidad. Kaya bago ka pa maloko o umasa, ito ang mga senyales na ayaw naman talaga sa iyo ng babaeng nililigawan mo. O prinoprospect mo na ligawan pa lang para handa ka na agad na lumayo. Kasama na rin ang mga solusyon sa aral ng mga Stoic. Applicable din ito para sa may mga relasyon o sa mag-boyfriend o girlfriend pa lang. Sa numero 1 na sinyalis tayo. Hindi siya nagbibigay ng effort sa usapan. Yung tipong parang wala lang pag kinakausap mo. Kapag napapansin mong palaging ikaw ang nauunang mag-chat o ang unang nagbubukas ng usapan at ang sagot niya ay palaging maikli o walang emosyon tulad ng okay, haha, o malinaw na yon na hindi siya interesado sa'yo. Ang komunikasyon ay dapat mutual. Parehong nagbibigay ng effort. Kapag isa lang ang kumikilos, nagmumukhang isang panig lang ang nagmamahal o nagbibigay halaga sa relasyon. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga na tanggapin ang katotohanan kaysa pilitin ng isang tao na wala talagang interest sa'yo. Kung hindi niya kayang mag-invest ng oras o emosyon sa'yo, mas mainam na wag mo na itong ipilit dahil baka lalong masaktan ka lang. At ang solusyon dito, ang pilosopiya ng Stoic ay nagtuturo ng dapat tanggapin natin ang mga bagay na wala tayong kontrol. Ayon kay Epictetus, huwag mong sayangin ang oras mo sa mga bagay na wala sa iyong kapangyarihan. Hindi mo kontrolado ang emosyon o interest ng ibang tao o ng babae. Ngunit kontrolado mo kung paano ka magre-react. Magbigay ka ng respeto sa sarili mo, Brad, sa pamamagitan ng pagtigil sa paghabol sa isang taong hindi nagbibigay ng parehong halaga sa iyo. Ituon ang iyong pansin sa mga bagay o tao na tunay na nagpapahalaga sa iyo. Magpatuloy ka sa buhay na may dignidad at huwag hayaang maapektuhan ang iyong inner peace. Sa numero 2 tayo. Hindi kanya inuuna sa oras niya. Yung tipong hindi kanya naiisip pag may free time siya. Kapag laging abala ang isang babae o palaging may dahilan para umiwas sa iyong yaya, posibleng hindi kanya nakikita bilang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. At kung talagang gusto ka ng isang tao, gagawa siya ng paraan para makasama o makausap ka, kahit gaano pa siya ka-busy. Maniwala ka sa akin, Brad, walang babaeng busy pagtungkol sa lalaking gusto niya. Gagawa at gagawa yun ng paraan pag talagang gusto ka niya. Kasi ang patuloy na pagbibigay ng excuses ay nagpapakita na hindi siya nagbibigay ng parehong halaga sa relasyon. Mahalaga na suriin mo kung nagbibigay ba siya ng effort sa ibang aspeto ng buhay niya habang ikaw ay tila nasa likod ng kanyang listahan ng priority. Sabi ni Marcus Aurelius, mahalaga ang panahon. Huwag mong sayangin ito sa mga bagay na hindi nagbibigay ng halaga pabalik sa iyo. Kung hindi ka binibigyan ng oras, huwag kang magalit o magtanim ng sama ng loob. Tanggapin ito ng may kahinahunan. Ituon ang oras mo sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo o sa mga taong totoo ang pagpapahalaga. Hindi mo kontrolado ang priorities ng ibang tao o ng isang babae. Pero kontrolado mo kung paano mo gagamitin ang oras mo ng mas makabuluhan. Bagkus ay gamitin mo na ang karansang ito bilang pagkakataon na mag-focus sa iyong sariling kaligayahan at personal growth. Sa numero 3 na tayo, walang physical contact o paglapit. Yung para bang nandidiri siyang madikit sa'yo. Parang may galis ang balat mo na ayaw niyang maidikit ang kanyang balat. Kapag iniwasan ka niya sa anumang uri ng physical connection tulad ng paghawak sa kamay o simpleng pagyakap lang, malinaw na hindi siya komportable sa presensya mo.
Ang natural na atraksyon sa isang tao ay madalas na ipapakita sa pamamagitan ng gestures na nagpapahiwatig ng closeness o affection. Kung hindi ito nakikita sa kanya, maaaring wala siyang nararamdamang romantikong koneksyon sa iyo. Sabi nga ni Seneca, ang mga bagay na hindi kusang dumarating ay hindi dapat pilitin. Kung hindi siya nagpapakita ng affection, igalang ang kanyang espasyo. Ito ng pansin sa iyong sariling dignidad at huwag ipilit ang sarili sa taong hindi handang magbukas ng damdamin. Sa numero 4 na tayo. Hindi kanya isinasama sa personal niyang mundo o lakad. Ayaw kanyang makilala ng mga kaibigan niya o kapamilya niya o umiiwas siyang makita mo sila. Dahil kung hindi kanya ipinapakilala sa kanyang mga kaibigan, pamilya o kahit sa mga bagay na mahalaga sa kanya, maaring hindi kanya nakikita bilang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ang pag-integrate ng isang tao sa personal na mundo ay tanda ng malalim na koneksyon at tiwala. Kung ito ay wala, malamang na hindi niya iniisip na magtatagal ang inyong relasyon. Ayon kay Marcus Aurelius, huwag magdusa para sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Kung hindi kanya sinasama sa personal niyang mundo, tanggapin ito bilang tanda ng maaring hindi ikaw ang tamang tao para sa kanya. Magpatuloy sa sariling pag-unlad at maghanap ng mga taong handang ibahagi ang kanilang buhay sa iyo ng buong puso. Sa numero 5 na tayo. Madali siyang nawawala sa eksena. Kapag bigla na lang siyang nawawala o hindi nagre-reply ng walang paliwanag, malinaw na hindi siya interesado o hindi niya binibigyang halaga ang relasyon ninyo. Ang consistent na communication ay mahalaga sa anumang uri ng connection. Kung palagi kang naghihintay ng sagot, ngunit tila siya'y walang pakialam, indikasyon ito na hindi niya nakikita ang importansya mo sa buhay niya. Mahalagang obserbahan ang pattern sa kanyang pakikitungo. Kung ang pagkawala niya ay paulit-ulit at hindi siya nagpapaliwanag o gumagawa man lang ng effort para makabawi, mas makakabuting tanungin ang sarili kung eto pa ba ay nagbibigay ng halaga sa iyong oras at emosyon. Ang hindi maayos na communication ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala at insecurities. Kaya't mas mainam na magdesisyon para sa sariling kapakanan. Sabi naman ni Epictetus, ang mga bagay na mahalaga ay hindi kusang nawawala. Kaya kung madalas siyang mawala at hindi nagpapakita ng respeto sa oras mo, tanggapin ito ng may kahinahunan. Ituon ang atensyon sa mga bagay na magpapabuti sa sarili mo. Hayaan ang mga bagay na hindi para sa iyo at magpatuloy sa landas na nagbibigay ng kapayapaan at kahalagahan mo. Respetuhin mo ang iyong sarili at huwag sayangin ang oras sa mga taong hindi handang maglaan ng oras para sa iyo. Sa numero 6 tayo. Hindi siya interesado sa mga kwento mo. Meaning ay di ka naman niya talaga pinapakinggan kung nagkukwento ka. Dahil kapag gusto ka niya talaga, Brad, kahit kung ano lang at pangit ang kwento mo, makikinig yan at magiging maganda pa para sa kanyang pandinig ang mga kwento mo kahit pangit lang kung gusto ka niya talaga. Kapag tila wala siyang interest sa mga sinasabi mo at mabilis siyang nagbabago ng topic o umiiwas, malinaw na hindi niya pinapahalagahan ang koneksyon ninyo. Ang pakikinig sa kwento ng ibang tao ay isang anyo ng respeto at pagpapakita ng tunay na interest dito. Kung hindi siya nakikinig o nagbibigay ng reaksyon sa mga kwento mo, maaaring hindi kanya nakikita bilang mahalaga sa kanyang buhay. Ang kawalan ng interest na ito ay maaaring magdulot ng frustration at pakiramdam na hindi ka sapat. Ang pagiging kasama sa buhay ng isang tao ay nangangahulugan ng pagbibigay ng oras at atensyon. Kaya't kung wala ito, mahalagang pag-isipan ang relasyon o koneksyon ninyo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang halaga mo ay hindi nakadepende sa opinyon ng iba. Kung hindi siya interesado sa kwento mo, huwag mong hayaan na maapektuhan ang tingin mo sa sarili mo. Ituon ang oras sa mga taong handang makinig at magbigay ng halaga. Sa halip na maghabol, tanggapin ang sitwasyon at magpatuloy ng may dignidad. Ang tunay na koneksyon ay kusang nangyayari at hindi kailangang pilitin. Sa number 7 na tayo. Hindi siya nagpapakita ng kilig o excitement. Kapag ang effort mo tulad ng pagbibigay ng regalo, pagyaya sa date, o simpleng pagpapakita ng affection ay tila walang epekto sa kanya,
maaring hindi siya tunay na interesado. Ang kilig at excitement ay natural na reaksyon kapag may nararamdamang koneksyon ng isang tao o isang babae sa iyo. Kung wala ito, posibleng hindi kanya tinitignan bilang taong espesyal sa buhay niya. Ang kawalan ng reaksyon ay maaaring sinyales na hindi niya pinapahalagaan ang effort mo o hindi niya nakikita ang inyong relasyon bilang mahalaga. Mahalagang suriin ang sitwasyon upang maiwasan ang patuloy na pag-invest ng emosyon at oras sa isang taong hindi nagbabalik ng parehong enerhiya. Sabi nga ni Epictetus, huwag mong hanapin ang kaligayahan sa reaksyon ng iba. Hanapin mo ito sa sarili mo. Kung hindi siya nagpapakita ng kilig o excitement, tanggapin ito ng may kapanatagan. Ituon mo ang iyong atensyon sa sarili at sa mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa iyo. Huwag kang magpilit. Ang tunay na pagmamahal at pagpapahalaga ay kusang dumarating. Panatilihin ang respeto sa sarili at huwag kang magkulong sa sitwasyon na hindi nagpapalago sa iyo bilang isang tao. Sa numero 8 na tayo. Laging ikaw ang gumagawa ng paraan. Nagawa mo na yan, Brad, alam ko. Kung palaging ikaw ang gumagawa ng paraan para makapag-usap, magkita, o magkaayos at hindi siya nag-i-initiate ng kahit anong effort, malinaw na hindi siya interesado sa relasyon. Ang isang relasyon ay dapat parehong pinagtutulungan. Kung isa lang ang gumagawa ng paraan, nagiging isang panig ito. At hindi magtatagal. Ang palaging ikaw ang nauuna ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa relasyon. Kumbaga, ikaw lang ang naghahabol. Ito rin ang maaaring sinyales na hindi niya nakikita ang halaga mo o hindi niya nais na maging bahagi ka ng kanyang buhay. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang suriin ang iyong posisyon at tanungin ang sarili kung sulit pa ba na ipagpatuloy ang panliligaw o ang relasyon. Sabi nga ni Seneca, ang buhay ay masyadong mahalaga para sayangin sa mga bagay na hindi nagbabalik ng halaga. Kung palagi kang gumagawa ng paraan, huminto at pag-isipan kung ang relasyon nyo ba ay tunay na nagbibigay ng kasiyahan pa. Huwag ipilit ang sarili sa isang sitwasyon na hindi mutual ang effort. Ituon ang pansin sa mga taong handang magbigay ng parehong halaga at pagpapahalaga. Panatilihin mo ang dignidad at huwag hayaang maubos ang sarili sa walang patutunguhang relasyon. Sa number 9 na tayo. Madalas kang ikumpara sa iba. Madalas na mangyari to. Kapag palagi kanyang kinukumpara sa ibang lalaki, kahit biro lang, maaaring nagpapakita ito ng kawalan ng respeto o interes. Ang ganitong gawain ay maaaring makasakit ng damdamin at ipinaparamdam niya sa iyo na hindi ka sapat para sa kanya. Kung lagi kang pinupuna o tinuturing na mas mababa kaysa sa iba, hindi ito magandang tanda sa isang relasyon. Ang madalas na paghahambing ay sinyales na hindi kanya tinitignan bilang espesyal. Sa halip na magbigay ng suporta o appreciation, tila ba mas nakatuon siya sa kung ano ang wala ka. Sabi nga ni Epictetus, ang halaga mo ay hindi nakabatay sa opinyon ng iba. Huwag mong hayaan na ang paghahambing niya ay maapektuhan ang tingin mo sa sarili. Mag-focus sa iyong sariling kakayahan at halaga, pati sa mga talento mo. Kung hindi niya kayang tanggapin kung sino ka, mas mabuti pa nga magpatuloy sa buhay ng may dignidad at humanap ng taong magpapahalaga sa tunay mong pagkatao. Sa number 10 na tayo. Direkta niyang sinasabi na ayaw niya ng relasyon o hindi pa siya ready. Yung tipong ang mga linyahan niya hindi pa ako handa. Cope up lang yon. Dahil kadalasan sa mga babae ay ayaw lang nilang maging harsh sa'yo. Pero ang totoo, sinasabi na nila sa'yo na ayaw ka niya. Yun lang yon, Brad. Kapag sinabi niya ng diretso ang linyang yon, ay ipinapahiwatig na niya na hindi siya interesado sa relasyon sa'yo. Ito ang pinakamalinaw na sinyales na hindi siya handang mag-invest sa iyo. Maaring sinasabi niyang kaibigan lang tayo o hindi pa siya handa para sa seryosong relasyon. Ito na yung mga nalalaglag sa mga friendzone na lalaki. Yung mga nagagamit lang ang oras. Bagaman masakit itong pakinggan, ito ay isang mahalagang impormasyon na dapat tanggapin. Kapag sinabi ng isang tao o ng isang babae na hindi siya interesado, hindi ito ibig sabihin na may kulang sa iyo.
kundi simpleng hindi kayo magkatugma. Mahalaga na wag nang pilitin ang sarili sa isang sitwasyon na malinaw na hindi magiging maganda para sa inyong dalawa. Ayon nga kay Marcus Aurelius, huwag magpumilit sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Kung sinabi niyang hindi siya interesado, tanggapin ito ng may kalinawan. Hindi mo kailangang magdusa o magtanong ng paulit-ulit. Magpatuloy ka sa buhay mo, Brad, at mag-focus sa personal mong pag-unlad sa buhay at maghanap ng mga pagkakataon na tunay na magbibigay sa iyo ng fulfillment sa buhay. Yun lang naman, kaibigan. Sana ay makatulong ito sa iyo. Ako si Mark, ang inyong narrator. Salamat.